Magandang araw sa inyo mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, mga kumpanyeras. Ako'y medyo nakatulog no sa sobrang pagod dito sa aking opisina dahil medyo marami tayong ginagawa. At dahil dun sa pagkakatulog ko na to nanaginip na naman ako no ng tungkol dito kay Eat All You Can at sa tahanang walang pundasyon. Pero dito sa pangalawang panaginip ko, ako daw ay dinagsa ng maraming katanungan, particularly ng mga students of law, no, sa kasong isinampangan nitong Eat All You Can about unfair competition at copyright infringement with prayers for the issuance of the writ of preliminary injunction, na kung saan bakit daw ba isinama na din pati yung trademark sa pag pag papatupad para sila ay i-prevent no permanently to use the trademark of Eat All You Can. So pwede ba yan? Hindi naman kasama do sa complaint, no? Ang sabi ng mga nagtanong sa akin, hindi ba yan encroachment of the powers and jurisdiction ng Intellectual Property Office? Pinag-uusapan copyright, dinamay mo pati yung trademark, hindi naman kasama sa complaint yan, no? So yan po ang ating pag-uusapan no sa episode na to. Kasama na din dito yung equity of jurisdiction, papaliwanag ko sa inyo yan, no? Kailan nag-exercise ng equity of jurisdiction ang ating mga trial courts, no? At iisa-isahin natin 'yan. At pero in layman's language natin 'yan ipaliliwanag para naman na yung iba at halos lahat tayo ay maintindihan ang ating usapin ngayon tungkol doon sa injunction na nilabas ng hukuman na kung saan copyright lang ang complaint, isinama pa yung trademark. Ano ba tong? Alam nyo po mga kumpanyeros at mga kumpanyeras, mga viewers, subscribers ko, ay ang ating pong husgado ay pinapayagan sa ilalim ng batas na mag-issue validly ng mga orders, ng mga rulings, decisions, or resolutions in the exercise of its equity jurisdiction. Allow dyan na magbigay ng mga equitable reliefs. No, mamaya papaliwanag ko sa inyo yan. To give force and life to substantive law. Yan ang madalas sinasabi ng ating Korte Suprema. No, hindi naman kasi paminsan-minsan sa isang kaso in extraordinary circumstances, in special cases, minsan madadaanan kasi ng husgado na parang walang applicable na law dito sa hinahawakan kong kaso. Parang tahimik ang batas, parang insufficient ang mga jurisprudence or existing laws. So pero nakikita ko sa circumstances dito, sa sitwasyon dito between the complainant Eat All You Can and defendant tong si tahanang walang pundasyon, parang lumalabas sa grabyado tong complainant, no? At lumalabas naman kasi talagang siya yung copyright owner, kaya lamang dito sa kanyang complaint hindi niya na isama sa title of the case yung trademark infringement. So pero after a careful analysis and evaluation of the case, lumalabas na yung violation ng kanyang copyright ay magdudulot no ng harm and injury, irreparable harm and injury, kapag pinayagan nating magpatuloy si tahanang walang pundasyon sa paggamit no ng kanyang trademark na hindi naman pala sa kanya, na hinango lamang doon sa copyright ownership ni Eat All You Can. So dahil dito, dahil si Judge sabi niya walang particular law, walang mga jurisprudence pang lumalabas dahil this is a very different case. This is a unique case, no?
So, anong gagawin ko dito? Pero nakitang-kita ko, agrabyado yung yung copyright owner eh. No, kapag nagpatuloy yung kalaban sa paggamit ng trademark, no, na na-derive lang naman to sa copyright, ay there will be irreparable harm or injury on the part of the complainant. So sabi ni Judge, mukhang tahimik ang batas. Mukhang walang jurisdiction, walang jurisprudence. Mukhang insufficient ang law. So ano gagawin ni Judge? If the judge finds it prejudicial sa parte ng complainant, and it will do more harm kapag pinayagan niya yung kabilang kampo na patuloy na gamitin ang isang intellectual property creation na lumalabas naman sa mga ebidensyang kanyang binusisi during the trial ay pabor doon sa complainant. Aba, ang i-apply ni Judge dito, alam niyo ba kung ano? Article 9 of the Civil Code. Dahil dito sa ilalim ng Article 9 of the Civil Code, ang sabi dito, ang judge daw o hukuman kapag silent, obscure, or insufficient ang batas, doon papasok ang rule on equity. Ano ba yung equity? Ano ba yung equitable remedy na yan? Ano ba yung equity jurisdiction? So, ang ibig pong sabihin yan sa Tagalog ay dapat kung magdidesisyon ka, insufficient ang batas, wala kang makitang applicable in this very special case, at silent ang batas, so apply the rule on equity. Ibig sabihin, there must be fairness. No? There must be fair play. No? There must be justice. No? There must be justice in this case. No? Hindi dapat pabayaan na patuloy na payagan na gamitin ang isang trademark na sa katunayan at base sa mga ebidensya ay pagmamay-ari ng isang copyright owner. Kasi katulad yan, Eat All You Can, copyright, gumawa siya ng kanta, ang title Eat All You Can, kinakanta niya doon sa restaurant. Nung nagkasira sila, bukod si Eat All You Can, naiwan si tahanang walang pundasyon, patuloy naman niya ginamit yung Eat All You Can, not just as a musical composition, but also as a trademark. Kasi minsan, alam nyo, pag talagang nilaliman ninyo ang inyong pag-aaral tungkol sa copyright, yung copyright nagiging trademark yan. At yan ay diniscuss ko sa aking previous episodes dito sa Buena Law and Beyond, na kung saan, when a copyright may become a trademark. Panoorin yan, no? Hanapin nyo dito sa aking YouTube channel. So, nagiging trademark ang copyright. Okay, so pag ganun na nangyari, ipinagpatuloy ng kalaban ni Eat All You Can ang paggamit sa trademark, no? Abay, na sa katunayan ay pagmimay-ari, no, ng isang ng Eat All You Can. Abay, ano ang tawag mo doon? Kumikita siya doon. Kikita siya doon. Patuloy pag pinayagan mo 'yan na ginamit na niya ng ginamit yung trademark, abay kikita ng malaki yan. Million ang kikitain yan to the prejudice, no, of the complainant. Eat All You Can. So pipigilan mo siyempre yan, because if you will not prevent this person from using the trademark, no, there will be what? Unjust enrichment. So papasok naman dito yung Artikulo 22 sa ilalim ng ating civil law. So ang pinag-uusapan natin dito civil law. So hindi natin pinakikialaman yung intellectual property law. We are more concerned here in our discussion, no, for academic purpose to, no. We are more concerned on the discussion about different provisions of civil law. So pag pinayagan mong gumamit ng trademark yung kabila, si tahanang walang pundasyon na pag-aari ni Eat All You Can, there will be unjust enrichment. Yumayaman yan, kumikita yan at the expense of Eat All You Can. So papayagan mo ba yan? So ang papasok Article 22.
Article 22 provides that, ang sabi sa Article 22 ng Civil Code is this: every person who through an act or of performance by another or any other means acquires or comes into possession of something at the expense of the latter without just or legal ground shall return the same to him. This is the principle of unjust enrichment. So, hindi papayagan yan ng batas. So suportado ng umiiral na provisions, hindi lang ng isa, hindi lamang ng dalawa, ng civil law, yung desisyon ng judge ng Regional Trial Court of Tralala na mag-issue siya ng injunction covering both the trademark and the copyright. So, that is in the exercise of his equity jurisdiction. So, ang tanong, meron bang encroachment of powers? Lumagpas ba si judge ng Regional Trial Court of Tralala sa kanyang jurisdiction? Pinakailaman niya ba yung jurisdiction of the Intellectual Property Office? Hindi. Bakit? Ang pinag-uusapan doon, civil law sa Regional Trial Court. Ang pinag-uusapan sa intellectual property, it's more of administrative in character. So it's a separate thing. Separate body, separate law, separate powers, separate jurisdiction. The Regional Trial Court is concerned more about the civil provisions of the law. Civil law. IPO is more of administrative in character ang functions niya. So walang pakialaman. So may nakialam ba? Wala. Wala naman nakikialam eh. Ikaw lang nagsasabi. Di ba? So kasi binabiolate mo yun. Yung pertinent provisions of the civil law. So talagang kikilo si judge. Injunction ka, permanent. Yari ka ngayon. Di ba? Tapos magsusumbong ka ngayon sa sa Court of Appeals by way of filing a petition for review. O sige, didiscuss uli natin yan, no? So, kasi kapag ang Regional Trial Court of Tralala do sa aking paniginip ay nag-issue ng adverse decision o desisyon na laban kay tahanang walang pundasyon. If I were the lawyer of tahanang walang pundasyon, the first thing that I would do within the period of 15 days to appeal, ang gagawin ko dyan, magpapile ako ng motion for reconsideration. Kapag ginarant yan ni Judge na, sige, hearing tayo. So, sasabihin ko kay Judge, insufficient naman yung evidence na prinisinta ng complainant eh. Ba't ka nag-issue ng injunction? Ba't ka nag-decision na against us about the copyright infringement? Sinabit mo pa yung trademark. So, sasabihin lang ni Judge yung pinaliwanag ko kanina. So, madi-decline, mare-refuse yung motion for reconsideration mo. And then, pag na-decline yan, no, meron kang fresh 15 days, no, again, to file your notice of appeal. No, notice of appeal. So, 2 pirasong papel yan. 2 pirasong bond paper lang yan. No? Forms yan. Pipildapan mo doon sa Regional Trial Court. Sabi mo, oy, I am exercising my right to file this notice of appeal. Kasi yung pagpapile po ng notice of appeal, that is a matter of right. So, mas magandang mag-file ng notice of appeal because that is a matter of right. Judge, mag-a-appeal ako ha. Ito, dinggin mo. That, in layman's term, ganun yan. So, it's a notice of appeal. Tapos, yung records do sa Regional Trial Court, iaakit yan doon sa sa Court of Appeals. Pag nag-file ka ng notice of appeal, doon sa Regional Trial Court. So, magpa-file ba ako ng petition for review kung ako yung abogado? Sa aking pagkakaintindi, hindi ako magpa-file ng petition for review. Bakit? Kasi this is not a case that originated from the lower court sa Municipal Trial Court or sa Metropolitan Circuit Trial Court. No, kasi pag sa aming mga students of law, sa aming mga abogado na nasa legal professions, practice of law, pag sinabi mo kasing petition for review, ibig sabihin nanggaling dun sa mababang
hukuman yung kaso at naisampa lamang sa RTC in the exercise of its appellate jurisdiction. Kaya ka nagpapay ng petition for review. So siguro hindi siya petition for review, pero naguguluhan ako, nabasa ko doon sa panaginip, pinakita yung building ng Court of Appeals, doon nagsampa eh. So pag doon nagsampa, petition for review. Pero ang gulo, no? Kasi pag petition for review, parang hindi allowed dito in this special case. Kasi if I were the lawyer, if I will file a petition for review, dudugtungan ko, petition for review on certiorari under Rule 45. Okay, malilito kasi dalawang klase yung certiorari. Isang Rule 45 tsaka 65. Yung isa original action, yung 65 diretso Supreme Court yan. Yung Rule 45 diretso din naman sa Supreme Court. But this matter talks about questions of law, no? Kina-question mo na yung erroneous interpretation or application of the law do sa dinesisyonan ni Judge sa RTC. So diretso ka, hindi yan dadaan ng CA, diretso ka ng Supreme Court because this is a petition, no, for review on certiorari under Rule 45, not 65, Rule 45, petition for review on certiorari, which you must file directly with the Supreme Court. So ano yung petition for review with the Court of Appeals? Kung galing doon sa lower court, o siguro mali yung balita na siguro kasi minsan yung mga reporter naman hindi natin masisi, naguguluhan din sila minsan sa mga legal parlance, no, unless na lang mabasa natin ang buo yung kanilang apela or petition for review. So ganun yon. So tapos may nabasa pa kaming balita according to may panaginip, no, na nakarang episode na may annulment of orders, annulment of decision, something like that. Pag nag-file ka ng annulment, for the annulment of order, for the annulment of decision, for the annulment of resolution, ang ibig sabihin yan, tapos na yung kaso, may finality na. Tsaka yan, isinasampa yan kapag tapos na yung 15-day period. Pero kung pinail mo yan within the 15-day period, mali, sabihin sa'yo ng Court of Appeals, you filed the improper remedy. So, yari ka, sabit ka. So, yan lamang po at ang lahat ng pinag-uusapan natin dito base sa panaginip ko. And for academic purposes, kasi itong marami kong kaibigan bata pa kasi na nag-aaral pa sa law school. Minsan sasabihin sa akin, kuya, ano ba to? Ano ba yung sinabi mo doon sa blog articles mo na hindi na pwedeng ganito, pwedeng ganyan. So ngayon, pinaniliwanag ko dito in layman's term. At nakakatuwa naman at sila ay sumusubaybay, patuloy na sumusubaybay dito sa YouTube channel sapagkat sinasabi nila na ang liwanag, no? Maliwanag pa sa Meralco, yung pagpapaliwanag mo sa ilaw ng Meralco. Okay, so sana wag niyo kalimutan na kayo po ay mag-subscribe, mag-like at i-share nito, no, tong vlog na to dahil lalo na yung gustong-gustong matuto sa batas o in layman's term na approach yung ginagawa ko at para din kayong nasa loob ng classroom sa isang law school, no, at mapapakinabangan niyo itong mga sinasabi ko dito sa aking vlog sapagkat malay nyo balang araw na isa kayong naging successful na negosyante na naka-encounter ng ganitong klaseng problema sa copyright, sa trademark, and even patent, no, tapos nagkaroon ng kaso sa Intellectual Property Office, tapos nagkaroon ng kaso sa civil court, tapos dinimanda pa kayong criminal kasi ito may aspetong criminal yan, no, may mabait itong yung grupo ng mga artistang na alam ko nag-file ng copyright infringement sa iba nagsasampan ng kasong criminal yan. So medyo mabait itong grupo ni It All You Can. Hindi na civil lang tsaka administrative lang ang isinampang kaso. So hanggang dito na lamang po, ito pang muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Marami pong salamat.